guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, nalaman na ng amo ko na hindi nga katulong yung trabaho ko sa Pilipinas, and napachika kasi kanina kaming tanghali kasi nung pagdating niya, ngiti-ngiti siya. Sabi niya, yung alaga ko daw kasi nga masama yung tiyan, mag-isang linggo na, pinapasok niya na sa school kanina. So nung nasa sasakyan na sila, sabi ng bata, gusto kong tumae. And sabi niya, hindi mo ba pwedeng antayin na sa school ka na tumae? Sabi, hindi, gusto ko ngayon. So sa sasakyan, tumae yung bata, and ang baho-baho daw. And pagkatapos tumae, sabi ng bata daw, ay, ang sarap sa pakiramdam, hindi na ako tatae sa school. Tapos napatawa kaming dalawa. Ayun, so doon nagsimula yung chika, and then umalis siya, nagbihis. Tanghali yun, pagkabalik niya galing sa school. Umaalis kasi yan siya, alas 7:30, kasama niya yung bata, and then yung amo kong lalaki, and then babalik yan siya minsan alas 11 na ng tanghali. So, iwan ko anong ginagawa niya, ba't inaabot siya ng alas 11, alas 12 sa labas. So, pagbalik niya, edi, yan, nagbihis muna siya, and then wala, nandun lang siya sa may tabi ko na nagtutupi ako. So, tapos siya nandyan din. So, wala kaming mapag-anuhan. Parang multo kaming dalawa. Nag-open ako ng topic. Sabi ko sa kanya, yung katulong ng kapatid ng amo niyang, kapatid ng amo ko, katulong no, nag-chat sa akin. Sabi ko sa kanya, kinuwento ko. Nag-chat sa akin nung nakaraan. Sabi niya, saan ako gagala? Sabi ko, magfo-falls kami, and then sabi ko, ang reply niya, siya daw behave daw siya muna kasi nga hindi siya nakatulog nung nakaraan. So pagka noon, edi napatawa kaming dalawa. Tapos doon na nagsimula yung kwento. Sabi ko, sabi niya, bakit kasi siya parating umiinom? Sabi niya ganun. Sabi ko, hindi ko po alam kasi yung mga kaibigan niya, mga puro nagiinom. Sabi ko ganun. Yung kaibigan ko naman is iba naman yung gusto namin, mas gusto namin gumala. Sabi ko, simula dumating ako dito and naging kami, hindi pa kami niya nakasama kahit isang day off. Sabi niya, buti naman kasi hindi siya magandang influence daw. Sabi ko ganun. Sabi ko, iba naman kasi sila ng salita sa kanila dun sa bandang taas ng ng Pilipinas, kami dito sa gitna. So, iba yung salita namin, dialect namin, iba din yung kanila. Sabi niya, meron din kayong ganyan? Sabi ko, oo. Sabi ko, ganun. 4 na dialect yung alam ko. Sabi niya, ang dami. Tapos, may English ka pa, tapos may Tagalog pa. Sabi ko, oo. Sabi niya, akala ko Tagalog tsaka English lang yung salita niyo sa Pilipinas. Sabi ko, hindi. Marami yan dyan. Para nasa 100 plus ata. Correct me if I'm wrong. 100 ba or 70 plus? So, sabi ko, 4 lang yung alam ko dyan. Pero, naman yun, yung 4 na yun is, talaga, universal. So, yung sa Mindanao, Bisaya, and, di ba, Bisaya, napunta din ng Mindanao, Bisaya din, Cebu, Bisaya din, Negros, Bisaya din. So, naiintindihan ko. And, Ilonggo, halo din naman, nag-iilonggo din naman yung bandang Mindanao, yung iba. And then, yung sa mga Ilocano, nakakaintindi din ako kasi pumupunta ako dyan. Nakakaintindi ako, hindi lang ako marunong magsalita, konti lang. Ayan, so, ano pa ba yung isang nalalaman ko? Karaya, ayan, marunong din ako magkarayan. Hindi naman ganun, nakakaintindi din ako. Hindi ako maano magsalita, pero nakakaintindi ako. And then, na-shock siya. Sabi niya, parang yung China din pala. Sa China daw, marami din daw dyan mga dialect. And aside daw sa Mandarin, marami din daw. Tapos naabot na yun sa kwento na, ewan ko, basta naabot na sa kwento, na napunta na kami sa, sabi ko, alam mo ba, ma'am, hindi ako katulong sa Pilipinas. Wala akong hindi ako katulong sa Pilipinas. Basta napunta dyan yung usapan, hindi napatingin siya sa akin. Sabi ko, pero ngayon, sabi ko, gano'n sa kanya, proud na proud pa ako. Pero ngayon, subukan nyo, ang galing-galing ko na kaya. Sabi nga ng mama ko sa akin bago ako pumunta dito, nandun pa ako kasi ako yung pinakatamad sa aming magpamilya. Sabi ng mama ko is, sipain daw ako or yung amo ko daw, palayasin daw ako ng amo ko, and then nung asawa ko, and then sabi ng amo ko, ngayon ikaw na magpapalaya sa asawa mo pagka nagkaroon ka. So tumawa kaming dalawa. So ayun, nag-share din siya sa akin na, alam mo ba yan, nung mag-asawa lang din kami, syempre wala kaming katulong, and then nung unang araw
yung amo niya daw, yung amo ko daw na lalaki, nakaupo lang daw, hilata daw sa sofa, nagsiselfone. Sabi niya, ang kapal ng mukha. Sabi ko sa kanya, dapat pag naglinis ako ng kusina or nagluto ako, dapat naglilinis ka ng banyo. Sabi ganun. Pag ako nagmap, ikaw magwalis. Dapat hati kami dyan, divide talaga. Sabi niya ganun sa akin. Tapos nagreklamo siya kasi nga inutusan ko. Sabi niya, hindi daw siya hindi daw siya pinapatrabaho ng mama niya dun sa bahay nila. Sinagot ko siya. Sabi niya ganun sa akin. Hindi rin ako pinapatrabaho ng mama ko kasi may helper kami. Sabi niya ganun. Tapos natawa ako. Sabi niya, if you are a prince in your house, I am the princess in our house also. Sabi niya ganun. So natawa ako dun. Parang magaan talaga yung loob namin. Yung nagchichika-chika kami, tas tawa na naman kaming dalawa. Tapos, ano pa ba yung ibang naanuhan namin? Sabi niya, oo nga, ang galing mo na ngayon gumamit ng mga electronics. Sabi niya ganun sa akin. Tapos sabi ko, halata ba na hindi ako nagkatulong? Sabi niya, hindi, ang galing mo nga eh. Sabi niya ganun sa akin. Sabi niya, ngayon, subukan nila, ang galing-galing mo lahat ng trabaho ng bahay, alam mo. Sabi ko, buti ikaw ma'am, alam mo yung mga trabahong bahay, may katulong kayo. Sabi niya, tumitingin ako, and tinatanong-tanong ko minsan, para alam ko, and ano din ang tagal din namin ng amo ko daw na lalaki na walang anak. So, hati daw talaga sila ng hati sa trabaho. Kumuha lang daw sila ng katulong nung nag-anak na siya kasi nga medyo mahirap na. Yun yung sabi niya sa akin. And then, ano pa ba yung napag-usapan namin? Parang naputol doon kasi tumahimik ako. So, tumahimik din siya. And then, nagpunta siya doon. May binabasa siya sa ano niya, yung parang Bible nila. So, binasa niya yan. And then paglabas niya, nagpatulong siya sa akin kasi ilipat niya yung tanim niya na makahiya. Ang laki na kasi guys, 1 taon na mahigit. Nung dating ko dito, ganito pa lang yan siya, kakatubo pa lang. Unang dahon niya pa lang. Tanda ko pa. Unang dahon niya pa lang yung sumibol nung bago ako dito. And every time pinapatingin niya sa akin, tignan mo, may bago na namang dahon, may bago na hanggang sa namulak lang. Alam mo, yung makahiya na yan, kung gaano ako katagal dito, ganun din yan siya katagal. And parang din, ewan ko, kaya parati kong inaano yan, nililinisan, tinatanggalan ng mga dilaw-dilaw na and sabi ng amo kong babae, ayan yung pinakauna kong halaman, kaya chine-cherish ko talaga yan, sabi niya ganun. Tapos, ayun, tinulungan ko siya, may sugat nga ako na ako ng makaya dito. So, tinulungan ko siyang ilipat namin kasi malaki na yung paso niya. Pero, tumaba na kasi siya 1 taon and alaga siya sa dilig araw-araw and mataba yung lupa niya. Binibilit talaga ng amo ko yung lupa. So, tumaba siya. Kailangan na namin ilipat ng malaking paso. So, nilipat namin ngayon. Hirap na hirap kami. And yung amo kong babae, wala talagang kaarte-arte guys. Tinutulak-tulak niya yung mga yung soil. Ayan, para lang malipat namin kasi nga grabe na yung ng gamot, hindi na matanggal-tanggal sa paso. So, yun yung mga banding namin ng amo kong babae. And doon, pag nagluluto kami, ayan, banding din namin yung dalawa pag nagluluto kami sa kusina, nagchichika kami, bastos lang tong bata. Pag alam niya yung nag-uusap kami ng amo ko, pinuputol niya yung salita namin. Halimbawa, nag-usap kami about na pupunta, ay nakakatakot yung falls na pinuntahan namin. So, chinika ko kahapon sa amo kong babae. Sabi niya, wag ka ng tapos tanong ng tanong kung ano nangyari. Yung bata din, bastos talaga. Alam mo yung inaano niya, kinakat niya yung usap namin. So, tapos pag hindi mo siya pinapansin kasi kausap ko yung amo ko, sumisigaw siya. So, talaga, bastos talaga. Ewan ko, ganun na yung ugali niya. So, ayun, na-share ko lang yung chika namin ng amo ko. And siguro, basta alam na niya na hindi ako katulong sa Pilipinas. And parang wala namang issue as long as matino yung trabaho ko dito. Nagagampanan ko kung ano yung trabaho ko. And wala namang mali-mali. So, ayun lang guys. Sana kayo din may mga din kayo, may mga banding din kayo ng amo nyo, pero limit lang kayo kasi huwag kayo masyadong matanong sa personal na buhay nila kasi ayaw nila yun. So, nakwento din niya na yung mama niya taga gantong lugar sa China, Guangzhou, and then yung salita doon iba. So, yung amo kong lalaki, taga doon din sila sa China, pero hindi niya naiintindihan yung salita ng
ano niya, mami ng amo kong babae kasi mahirap daw. So, dahil nga sa dialect. So, mga ganong kwento na ano namin, nachichika-chika kami. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye.